Breaking news, dahil sa nangyari kay Jason Castro, out na po siya sa buong season. Sa kasamaang palad, nagkaroon po siya ng patellar tendon injury. Kaya naman ang pamilya ni Jason Castro nakapag-isip-isip na baka ito na nga ang huling pagkakataon na makita natin si Jason Castro na maglaro sa PBA. Ano kayang final decision niya? MPBL, lalabanan na raw ang PBA sa pamamagitan ng pagtataas ng salary cap sa bawat teams. Ito ba'y makakaapekto ng malaki sa pinakamatandang liga na PBA or hindi magiging sustainable ang MPBL dahil dito at makakasama lang? Tara, pag-usapan agad natin. Sa mga Castronatics, ikinalulungkot ko pong sabihin na out na po si Jason Castro sa buong season na to dahil sa nangyaring patellar tendon injury at malala raw talagang bagsak niya. Ayon mismo kay Jolas, nakita nila ang MRI na to at ang tama niya ay full thickness patellar tendon sa kanyang tuhod. Bali nangyari po ito sa kasagsagan ng Game 2 laban sa Ross at parang na-outbalance siya sa kanyang layup. So sobrang sama ng bagsak, kailangan pa niyang stretcher at agad-agad dinala siya sa ospital. Ang lahat naman ay nakikisimpatya sa natamo niya. May isang netizen pang nagsabi na baka binalikan daw siya doon sa ginawa niya kay Andre Karakot, kaya ganun. Abay, wag naman ganun. Kahit makaros ako, pero si Castro sports lang yan. Isa sa pinakamabait na tao dyan sa PBA, maliban lang siguro doon laban sa Australia. Pero si Castro mga sports talaga yan. Sana maisipan pa niyang bumalik. May mga reports kasi ako natanggap na si Castro daw magre-retiro na lang. Sa tingin niyo tamang decision ba kapag nagretiro siya? Lingid po sa inyong kaalaman, 38 na po siya ngayon. So yung mga edad na yan, malapit na talaga yan sa kanilang departure area, sa kanilang career. Tumatanda talaga ang tao. Kahit sabihin natin na hindi pa naman nagsuslowdown si Castro, pero hahabulin at hahabulin pa rin talaga siya ng injuries. Dahil yun ang nature na isang basketballista. Lalong-lalo na kapag nangyari yung ganito, na-twist yung paa niya. Bago siya nawala sa game, nakakuha pa siya ng 24 points. Dagdag pa dito ng pamilya daw ni Castro ang may gustong gawin ang kanyang retirement. Kung sa bagay, wala na siyang dapat patunayan. Tsaka sa palagay ko din, kahit wala naman si Castro sa TNT, hindi pa rin mahirapan ang TNT na talunin ng Ross. Hindi magiging dehado ang Ross maliban kung ibang big teams ang kalaban nila. Maraming guards ang TNT na pwedeng ipalit sa kanya, diba? Sabihin na lang natin na 6 months siyang mawawala, pero hindi pa rin siya basta-basta makakalaro sa dati niyang galaw. Tapos turning 39 na yan kapag gumaling, diba? At habang mas nagkakaedad, mas nagiging injury prone pang lalo. Sa isang banda, tama naman din ang kanyang pamilya. Sa pagkakaalam ko, next year pa si Castro mag-expire kasi minax deal siya ng TNT. Kapag nag-expire na yan, sa palagay ko, tamang panahon na rin para ihang ang kanyang jersey. Ano sa palagay nyo? MPBL, nilalabanan ng PBA sa pamamagitan ng pagpapalaki ng salary cap. May mga ilang players ako nakilala na nilakihan ng mga sahod nila para umano maging attractive sa ibang professional players ang MPBL. Hindi lang para sa mga tinapon ng PBA kundi pati na rin sa SGA or kahit galing B-League or KBL ka pa. May big time offer daw sila sa'yo. Hindi nga malabong mangyari yan. In fact, nangyayari na nga. Si Renz Abando, ayon sa multiple sources, lalo na si Snow Badwa, tinanggihan daw ni Renz ang 1.4 million offer kada buwan ng isang MPBL team. Aba, tingnan nyo naman na kaya pala talaga nilang magbayad ng ganun kalaki. Si Sistan, 1.2 million daw ang offer sa kanya. Si Vic Manuel, 1 million ang offer. Kit Jimenez, 600,000 kada buwan. At bago pa man sila pumasok, si Mikey Williams ang unang nakatikim ng mataas na salary cap sa MPBL dahil ang offer pala sa kanya noon 1.1 million. Kesyo, pagdating sa PBA, lumaki ang ulo at ina-expect niya na mas malaki pang tatanggapin niya sa TNT kasi nga PBA na yan eh. Yun pala, nagka-problema lang. Kung ganito ang estilo ng MPBL, magiging attractive sila sa mga lumuluwas ng bansa at magiging attractive din sila sa mga players sa PBA na pinagkaitan ng teams. Hindi lang ito pang pamilya, pang sports pa. Hindi lang pang MPBL, pati pang PBA, B-League at KBL, kahit alin mang overseas leagues. Pero may disadvantage po ito. Kapag itong MPBL teams madaganan sa tinatawag nating inflation, posible silang malugi at posibleng madisband. Kapag maraming teams ang nadisband, pati buong MPBL madadamay. Gaya ng nangyari nung sa NBA na mas una kong nasubaybayan kaysa sa PBA. Habang PBA kahit may ganyang silang salary cap pero pinananatili naman nila ang sustainability para tumakbo pa ng mas matagal ang business nila. Ano sa palagay nyo? Mauungusin kayo na ang PBL ang PBA?